yung material, puputok. Ever since na nabasa ko na siya, sabi ko sa akin, this is gonna be big, this is gonna be big. We have to do great. Alam mo yun, mas parang pinipressure ko siya to the point na parang hindi enough yung ibigay na ma-invest na I really have to push kasi sobrang daming taong naniniwala at sobrang invested sila sa libro at sa especially sa character ni Ezekiel and yeah, from the very beginning, alam ko na it's gonna be big. Especially nung dumating si Direct Fifth, first day namin, nakita ko yung kung paano niya ginagawa, sabi ko, okay, we're really good as this is gonna be good. Alam niyo po ako sa totoo lang. Nung isang araw nga po, tinanong ko pa yung RM ko. Sabi ko, totoo ba itong mga pinupost ng Viva or baka clickbait lang? Sabi ko, gano'n. Baka po baka uwi lang po nila para mas curious sa mga tao ganyan. Tapos sabi ni Ate May, sabi niya, hindi naman sila mag-post ng ganyan kung hindi totoo. So, actually, pag marami pa ako nababasang good comments, ganyan. As in, pinipigilan ko yung sarili ko magbasa. Parang, hindi ka pwede masyado matuwa. Baka makampante ka. Baka hindi ka na mag-effort or baka mawala yung fire, ganyan. So parang, lagi kong iniisip na parang hindi pwedeng tumigil dito. Na nakikita ko lang yung siya ng mga tao. So, parang, yun. Pero hindi ko pa siya fully ma-absorb. Ganun po. Tapos minsan parang one time, kapag lumalabas po kasi ako, minsan hindi naman ako nag-aayos, so lagi ako nakakap, ganyan. Dati po, as in wala talagang nakakakita sa akin. Parang apparition lang ako ganyan, wala pong nakakakita sa akin. Ano yung apparition? Tapos po ngayon, parang kahit nakakap ako, hindi kita yung mukha ko, biglang may magpapapicture. So parang, hala, okay, parang may ganun na sila na parang nagiging familiar na sila. So minsan parang pag nag-grocery po ako, parang, diba, nagpapapicture sila kahit nakapakit yung mukha ko, parang, okay, may nanonood nga. Parang kung gano'n yung mga napapansin kong mga kakaibang bagay at pagbabago ngayon. So, thankful po ako doon. Kasi dati parang pangarap ko lang yun yung makita ka ng mga tao, di ba? Parang makita nila yung kung anong potential mo, paano yung mga kaya mo gawin. And then ngayon parang nakita na nila ulti-ulti. Saya. Saya. The second question po, nabanggit ni Joseph kanina na you're in touch. So, parang na-observe din talaga kasi dati parang medyo nahihiya ka pa ka, Joseph. Ngayon, can you share with us kung paano yung interaction niyo off-cam, non-stop chat ba yan? Paano kayo? Nagpapadala na din ba kayo ng reels? Paano? Well, we're in touch in a way na parang na-enjoy mo yung kwento mo. And yeah, well, mostly naman pinag-usapan namin about, the series, about, sometimes yung mga movie namin. And yeah, I'm still close to rin. And marami kaming napapag-usapan kasi kahit sensitive topics. And basta yun, marami kaming, we're very comfortable pag-usapan kahit to the point nga na minsan kahit na nagkakaroon ng tampuhan, inuupuan namin, and then we're both mature. Naayos naman namin. So I think kasama talaga sa any relationship na magkakaroon ng tampuhan. And I feel like the more na nagkakaroon kami ng problem, tapos pag naayos namin, mas naging solid yung bonding namin sa isa't isa. Mas naglalaro siya. Mukha lang po yun na naghihiya po ako. As in, ako po yung pinakamagulo sa buhay niya ngayon, I guess. Ako po, sobrang thankful po talaga ako na si Joseph po talaga yung kasama ko dito sa project ito. Honestly talaga, genuinely. Kasi madami na po akong nakatrabaho before na mga nagiging kaibigan ko. Pero hindi po ako umaroon sa point na naging ganito ako comfortable. Or siguro syempre inalaw ko din yung self ko because part siya ng work na kailangan ko maging fully 100% comfortable with him para mas maging natural kami on screen. Pero kasi hindi lahat nakapasok ng ganito ka-personal sa buhay ko. Kasi ako parang nagmata sa wall, so parang, taping friends lang mga yan, hindi naman mga ganun po. Pero ngayon parang, umaabot kasi sa point minsan na kapag, kunwari, may mga nagagawa-gawa siyang parang, ganun kami ka-comfortable sa isa't isa na,
kaya ko mag-open up sa kanya kapag hindi ako komportable or kapag yung ganun po. So, I guess nasa level kami ng your relationship namin na nakabuo talaga kami ng ganung klaseng bond. Yeah, no? Tatawa ka, Joseph. Okay. Okay. Thank you so much, Ms. Kate. Beautiful. Next, let's have from another TikTok content creator, Patrick Fresner, in the house. Hi, Pat. Hello! Una po, andito po ako, sir. Una-una po, I want to say na sobrang proud ako from the, yung screening pa lang natin nung una, alam kong papatok to. And ngayon nga, #1 series na to. And ang aking tanong ko lang is, dahil nga patok na patok may happiness sa Mafia Boss, ready na po ba kayo for a movie? And kung ready po kayo, anong movie ang gusto nyong gawin? Hi, Patrick. By the way, naman yung mga reviews mo and thank you so much for reviewing. Thank you po. Alam naman natin kung gaano ka-transparent. So, we're thankful. Movie, actually, sinasabi ko sana, I wanted to heavy drama. Yung mas totoong tao. Kasi di ba, si Amy very, like, yung character niya, hindi, parang it's too good to be true. But I wanna portray, like, a really normal. And I wanna do heavy drama. I think it's gonna be a good one. Thank you po. Same. Hi pa, thank you sa pagpunta. And thank you kasi lagi ako kinakabahan pag nagre-review kayo eh. So far naman, diba, magaganda po yung mga nasasabi niyo, so maraming salamat With the sound po. effects. Yes, correct. With gigil. With gigil. So maraming salamat una sa lahat. And siguro ako, kung movie parang gusto ko pong Philippine adaptation ng isang Korean film. Parang ganun. So parang more on rom-com, pero may drama, yung ganyan. Para mas malabas pa namin yung sa ganung side namin. And yun, wala lang. Gusto lang din po namin may mapatunayan pa. Subukan niyo po. Try niyo po kami. Dahil lang po. Dahil lang, no? Dahil lang. Why not? Why not? Thank you po. Thank you po. Thanks, Pat. Beautiful. Next, let's have from TikTok, People's Journal, and PM, Tita Aster Amoyo. May mga fans ako dito. Mga fans ni Ren at saka ni Joseph. Tumayo daw ako para makita ko. Yes, please, Tita Aster. Saan po kayo? Alam mo yun. Makita po yung Sure, I dress see ko you po, now. Tita Asa. Ah? Para makita po yung dress. Okay. OOTD. Hindi ko tuloy alam kung tatanong ko sa inyo. Doon ko lang pipick upin sa interview, exclusive interview ko sa inyo sa TikTok with Aster mo yun, sa vlog ko. Sa YouTube channel, di ba? Napanood nyo na, di ba? Kakaiba yung tinginan yung dalawa. So, susugin ko lang yung ni June Lalim kanina. Ito walang to ha, hindi to put on, wala itong just because anak-anakan ko si Ren. Walang to ha. Kasi never ako nakikialam sa personal na buhay, lalo na sa love life ng anak-anakan ko. Never. Huwag lang pababayaan yung trabaho. Ang ko lang doon, ibang klase ang tinginan nyo sa isa't isa. Malalagkit ha, hindi natural na natural yun dahil tayo lang tatlo at saka yung crew ang tao doon. So, parang ibang-iba yung tingin nyo sa isa't isa. Was that for real or there's something, may kakaiba? Basta may kakaiba sa inyong dalawa? Sample nga, patingin ng tingin. Okay. May follow-up yan ha. Sige, antay ko muna yung sagot nyo. Well, I think sa lahat naman ng makaka-partner mo sa pelikula, sa series, talagang hindi maiiwasan na, ma-develop ka. Hindi maiiwasan na makilala mo yung tao, magustuhan mo yung tao, mag-aanit ka sa tao. Pero, yeah, so far, I'm very lucky and thankful na sobrang healthy ng relationship namin sa isa't isa. At parang for us, at the end of the day, ang priority namin is, mag-focus kami dito sa team up namin. And mas galingan pa namin sa mga opportunities na darating. And kung nagkakaroon man kami ng tampuhan, I always tell her that our tandem is bigger than us. So hindi tayo dapat maging selfish na nagtatampuhan tayo. At the end of the day, we have to overcome
itong mga pagsubok natin as a team. So, Opo, tama po yun. Siguro po yung mga ganong tinginan po, yun yung tinginan kapag... Ay, kapag ano po, kapag ganun ka-comfortable sa isa't isa. And ako po personally, nafe-feel ko po talaga kay Joseph na palagi po akong safe. So, safe space ko po talaga siya. Kasi kaya po siguro may ganong connection. And yun po, Tita. Ako po, alam niyo naman po, Tita, sobrang tagal ko pong inantay na mabigyan po ako ng break. So parang, may walls pa din. Kailangan maging smart tayo lalo ngayon sa panahon na to. So I guess, gusto ko pong yumaman. Gusto ko po honestly, matagal ko po itong inantay. So yung focus ko po right now is yung career ko po talaga. And kung dumating man yung mga tamang tao, siguro mas maiintindihan po nila na first love ko po talaga is yung craft ko and yung pagmamahal ko sa trabaho ko. So kung mahal ka talaga ng tao, parang mamahalin Ba't ka hindi din mo direkta si Joseph na magkatabi mo? Diba? Ba't hindi Alam sabi niya na ka po ng kasi iba? yan. Nasabi ko na po sa kanya. Alin? Ano? Anong sinabi mo sa kanya? Kilala na po kasi ako ni Joseph eh. So parang, alam niya na po yun. So parang, tsaka, Hindi namin alam. Good job, Tita Esther. hindi, Tita, kasi natatakot na kasi ako. Ayoko na kasi parang kaya yung focus ko ngayon doon na lang sa bagay na hindi ako masasaktan. So parang, doon na lang tayo mag-focus. So kung may mga tao man na gusto pumasok sa buhay natin, kailangan yung respect and yung diba, sa'yo. So parang, hello, basta yun na yun. Kasi, Joseph, pakiclear mo nga sa